Magandang araw po. Ang pamagat ng aming pananaliksik ay tungkol sa suliraning kinakaharap ng mga deboto ng simbahan sa panahon ng pandemya. Ako po si Maria Concepcion Handusay at ang dalawa kong kasama sa pananaliksik na ito ay si Mark Justin Reforma at Jonalyn Imbing. Ang abstract ay nagpapakita ng kabuuang idea ng pananaliksik batay sa paksang pinag-aaralan na kung saan ipapakita ng mga mananaliksik ng buong pag-aaral tungkol sa suliraning kinakaharap ng mga deboto ng simbahan sa panahon ng pandemya at kung paano maibabahagi ng mga mananaliksik ang mga resulta at diskusyon na nakalap sa malawak na pag-aaral. Ang abstract ng pananaliksik na ito ay nakatuon sa mga pangyayari at pagbabago ng pagsasagawa at pagpapakita ng pananampalataya ng mga deboto ng simbahang Katoliko ngayong panahon ng pandemya. Nakikita natin na kahit gaano pa kasalot ang mga problemang dumadating ay hindi nagpapatinag sa pananampalataya ang mga Kristiyano dahil alam natin na meron tayong kasangga at katulong sa pagharap nito. Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang malaman ang mga pagbabago sa kasalukuyang panahon. Mahirap man ang buhay, ngunit patuloy na naglilingkod at sumasampalataya sa Panginoon ang mga sangnilikha. Naging makabuluhan ito ang pagsasagawa nito dahil natuklasan natin ang iba't ibang problemang kinakaharap ng mga naglilingkod ng simbahan at sa Panginoong Diyos. Hindi kailanman magiging mahina at magiging marupok ang buhay ng isang tao dahil meron itong nakaalalay at nagpapalakas ng kalooban sa oras ng kagipitan at kalungkutan. Minsan pang sinubok na tayo ng panahon ngunit hindi ito nanaig dahil sa tibay ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ang papel na ito ay makakatulong din upang hikayatin at ipabatid sa ibang tao ang tunay na kahalagahan ng pananampalataya sa bawat buhay ng tao. Lagi nating tatandaan na may Diyos na nagmamahal. Ang introduction ng pananaliksik. Ang unang bahagi ng pag-aaral na ito ay ang mga pangunahing kaalaman na nais matutunan at maibahagi sa iba. Kapag dumarating ang mga unos, ang pinakakaraniwang reaksyon ay ang mag-isip kung paano ito makakaapekto sa atin. Mahalagang alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa, kundi kasama natin si Jesus na nasa bangka sa gitna ng bagyo. Nais kong palakasin ang loob mo sa gitna ng bagyo na maaari kang humakbang ayon sa pananampalataya. Ang pananampalatayang buhay, kailan may hindi natitinag. Ito ang ating nagiging sandalan sa panahon ng ating kawalan at maging kasaganahan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, ay kailangan nating tanggapin ng buong buo ang ating propesyon upang makapaglingkod tayo ng maayos at bukal sa ating puso. Ang simbahang Katoliko naman ang nagiging pangalawang tahanan ng mga deboto at mga naglilingkod kay Kristo. Maraming pamamaraan ang pagpapakita ng ating pananampalataya at pagsunod sa mga mabuting turo ng Ama tulad ng pagsimba sa araw ng pangilin, pakikiisa sa mga programa at proyekto ng simbahan, pagtulong sa kapwa at pagpapahalaga sa puong lumikha. Ngunit ito ay mga bagay na minsay hinahadlangan ng ibang tao, pero kahit anong hadlang nila ay patuloy pa rin tayong sumusunod sa tagubilin ng Ama dahil alam nating ito ang makakabuti para sa atin. Ngayong panahon ng pandemya ay muling sinubok ng Panginoon ang ating pananampalataya sapagkat isang sakit ang lumaganap sa buong mundo na nagpahirap at kumitil ng maraming buhay. Maraming pagbabago ang nangyari. Nagkaroon ng iba't ibang alituntunin na ipinatupad na kinakailangan nating sundin upang hindi tuluyang lumaganap pa ito. Naaapektuhan nito ang kabuhayan ng mga tao, pag-aaral ng mga estudyante, at iba pang mga gawain tulad ng pagdaraos ng iba't ibang kasiyahan at ang pagpunta sa mga okasyon at pagtitipon ng mga tao ay nilimitahan, katulad din sa mga pagdiriwang ng banal na misa. Ito ay nilimitahan din upang mapigilan ang paglaganap ng sakit.
Ngunit sa kabila ng hamon ng pandemyang ito, ay mas naging matatag ang mga tao at umisip ng mga alternatibong pamamaraan upang patuloy na maisagawa ang kanilang mga gawain tulad ng trabaho na dapat ay sa opisina, ngunit ngayon ay work from home na. Ang pag-aaral na dati ay sa paaralan, ngunit ngayon ay sa iba't ibang uri ng mga gadget, at ang pagdiriwang ng misa na dati ay sa simbahan, ngunit ngayon ay sa telebisyon na lamang, o di kaya ay sa mga gadget din. Mga pamamaraan na nagpapakita na kahit anong pagsubok ang harapin, ay patuloy tayong nakakahanap ng paraan upang maipagpatuloy ang ating mga obligasyon. Sa tiwala at pananalig sa Diyos ay nagkakaroon ng mga kasagutan sa ating mga kagustuhan. Naging matindi nga ang suliranin ng mga deboto ng simbahang Katoliko ngayong panahon ng salot na ito sapagkat ang pagdalo ng mga pagdiriwang ay limitado lamang. Ang iba ay nagnanais makiisa sa pagdiriwang ay hindi makapunta dahil sa malayo sa bayan na siya lamang pinagdadausan ng banal na misa, at minsan pa ay merong mga awtoridad na humaharang upang masigurong kwalipikadong lumalabas ng tahanan, kaya't naging isang malaking dagok ang pandemyang ito sa mga mananampalataya. Metodolohiya ng pananaliksik. Inalahad ng kabanatang ito ang mga pamamaraan ng pananaliksik na ginamit sa pag-aaral. Ito ay isinasama sa mga disenyo ng pananaliksik, pamamaraan ng pagpili ng respondente, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan ng pagkalap ng datos, at istatistikal na pagsusuri ng mga datos. Sa seksyong metodolohiya, ipinaalam sa mga mambabasa kung ano ang ginawa, anumang pagkakamali o kakulangang natuklasan sa pagsasagawa ng pananaliksik ay dapat bigyan ng kaukulang pansin, at anumang resulta dala ng limitasyong ito ay dapat maitala ng buo. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang matukoy ang suliraning kinakaharap ng mga deboto ng simbahan sa panahon ng pandemya. Disenyo ng pananaliksik. Ang naisagawang pananaliksik ay gumamit ng deskriptibong metodolohiya ng pananaliksik. Maraming uri ng deskriptibong pananaliksik, ngunit napili ng mananaliksik na gamitin ang Descriptive Survey Research Design na gumagamit ng talatanungan o survey questionnaire upang makalikom ng datos. Naniniwala ang mga mananaliksik na angkop ang disenyong ito para sa paksang ito sapagkat mas mapapadali ang pangangalap ng datos mula sa maraming respondente. Limitado lamang ang bilang ng mga tagasagot sa mga talatanungan, ngunit ang uring disenyong ito ay hindi lamang nakadepende sa dami ng sagot sa mga talatanungan, kung kaya lubos na nauunawaan ng mga mananaliksik na nababagay ito sa pag-aaral kung saan maaari ring magsagawa ng pakikipanayam o obserbasyon upang makadagdag sa pagkalap ng mga datos at impormasyon. Ang disenyong paglalarawan o deskriptibo ay ang nakita ng mananaliksik na magiging mabisa sa pag-aaral na ito upang mas makakalap ng impormasyon na magiging epektibo sa pananaliksik. Pamamaraan ng pagpili ng respondente. Upang makakuha ng mga impormasyon ang mananaliksik ukol sa paksang suliraning kinakaharap ng mga deboto ng simbahan sa panahon ng pandemya, ginamit ang simple random sampling kung saan ang pagpili ng respondente ay malaya mula sa kinabibilangan nitong grupo. Ang napiling respondente sa pagsusuring ito ay ang mga deboto ng simbahan sa bayan ng Torrejos. Maglalaan ang mga mananaliksik ng 12 bilang ng mga deboto upang magsagot sa mga nakalaan na tanong sa talatanungan. Instrumento ng pananaliksik. Ang mananaliksik ay gumamit ng talatanungan o survey questionnaire bilang pangunahing instrumento sa pagkalap ng datos na magagamit sa pag-aaral. Ang talatanungan ay 2 pangkat, ang profile at ang survey ukol sa paksang pinag-aaralan. Ang survey questionnaire ay nagbibigay ng iba't ibang perception sa mga deboto kung paano nakaapekto ang pandemya sa kanilang buhay bilang mga deboto ng simbahan.
Resulta at diskusyon. Pinapakita dito ang resulta ng datos na nakalap mula sa talatanungan na sinagutan ng mga respondente. Batay sa unang datos, ang naging epekto ng pandemya sa mga deboto ay ang hindi makapagsimba sa simbahan tuwing araw ng linggo na may 7 mula sa 20 katugon na sumagot, ganon din sa mga nilimitahan ng pagsisimba at 6 naman mula sa 20 katugon ang mas nanaig at tumatag ang pananampalataya. Mula naman sa ikalawang datos, napatatag ng pandemya ang pananampalataya ng mga deboto sa patuloy na pagdarasal kahit nasa bahay ito ay mula sa 12 sumang-ayon mula sa 20 katugon, 2 tao naman ang sumagot ng patuloy na pagpunta sa simbahan sa kabila ng pandemya at ang patuloy na panonood ng misa sa telebisyon na may 3 tumugon. Ayon naman sa ikatlong datos, ang mga deboto ay nagtutungo sa simbahan sa iba't ibang pananaw tulad ng 13 tao mula sa 20 katugon, 2 tao naman ang sumagot ng araw-araw at kapag may mahalagang gawain lamang nagsisimba. 13 naman ang sumagot ng patuloy na nagpunta sa simbahan sa kabila ng pandemya at 3 naman ang sumagot ng patuloy na panonood ng misa at telebisyon sa iba't ibang social media platform. Batay sa ika-4 na datos, mula sa 20 katugon, ang nakakapagsimba sa simbahan sa kabila ng pandemya ay 18 at 2 naman ang hindi. Batay sa ika-5 datos, lahat ng 20 katugon ang kanilang sinagot ay meron. Kung may malaking epekto ba ang pandemya sa kanila bilang isang deboto ng simbahan. At sa ika-6 na datos, ayon sa 20 katugon na apektuhan sila bilang deboto ng simbahan sa mga opinyong hindi makapagsimba sa araw ng pangilin na isinagot ng 6 na deboto. 5 ang sumagot ng hindi makapagsagawa ng mga gawain ng simbahan. Hindi masama ang buong pamilya sa pagsimba ng mga 7 sagot. At 2 sumagot naman na naging mahirap ang pagpalaganap ng salita ng Diyos. Kabuuran. Batay sa lahat ng inilahad na resulta ng mga datos na tumutukoy sa mga naging epekto at paano nakakaapekto ang pandemya sa mga deboto, natuklasan at napag-alaman natin na malaki ang naging epekto at pinagbago ng pamamaraan ng bawat deboto sa pagsasagawa ng pananampalataya, pagsisimba o pangilin. Tulad ng malaki ang naging epekto nito sa bawat deboto na nagkaroon ng resultang mas maraming deboto ang nilimitahan ang pagsisimba at ang iba ay hindi makapagsimba. At higit sa lahat, nalilimitahan ang kanilang pamilya na sama-samang magsimba dahil hindi pwedeng isama ang ibang parte ng pamilya. Kung noon wala pang pandemya, ang lahat sa atin ay nakakadalo ng misa tuwing araw ng linggo, ngunit sa panahong ito ay sinubok ang bawat deboto ng pandemya ay hindi nagpapadaig ang ilan sa atin at mas lalo pang nilawig at napatatag ang kanilang pananampalataya sa patuloy na pagdarasal sa kani-kanilang bahay. Natuklasan natin na sa kabila ng pandemya na sumubok at sinubok ang bawat isang deboto na tuluyan ng sumakay sa pagbabago ay nanatiling matatag at patuloy na kumakapit sa pananampalataya. Ang naging konklusyon ng pananaliksik. Ang unang bahagi sa pag-aaral na ito ay ang mga pangunahing kaalaman na nais matutunan at maibahagi sa iba ayon sa iba't ibang suliranin na kinakaharap ng bawat deboto sa panahon ng pandemya. Kung paano masusolusyonan at malalampasan ang bawat unos na dumating at sa kasalukuyang kinakaharap ngayon. Nais nitong palakasin ang loob mo na hinaharap sa hamon ng buhay na kailan may hindi natitinag sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig ng ating nagiging sandalan sa panahon ng kawalan at maging kasaganahan. Bilang mga tagasunod ni Kristo at bilang isang individual na deboto,
na buong pusong tinanggap at buo na niyakap ang propesyon upang makapaglingkod ng mas maayos at bukal sa sarili. Pinakita at tinuklas ang iba't ibang dahilan na nakakaapekto at epekto ng pandemya sa bawat deboto, na kung saan napapanatili ng bawat deboto ang kanilang pananalig at patuloy na pananampalataya sa pagsisimba tuwing linggo sa limitadong araw at oras. Pagdarasal sa kani-kanilang mga tahanan na nagpapatibay at nagpapatatag ng bawat puso ng taong kumakapit sa panalangin at sa ating Diyos na dinadalangin. Bawat isang deboto sa simbahan ng kagipitan ay hindi mapipigil at hindi matitigil ang anumang unos na dumating, kung kaya naman sa kabila ng pagbabago, kahit nalilimitahan ang mga deboto sa pagsisimba at hindi makapagsagawa ng gawain ng tungkol o ayon sa simbahan, ang bawat deboto ay patuloy na nagdarasal at nanonood ng misa upang maganap ang kani-kanilang propesyon bilang isang deboto at kanilang patuloy na pagpupunta sa simbahan sa oras at araw na kakaunti ang tao sa araw ng panghiling. Rekomendasyon. Ito ay maaaring makatulong sa lahat upang magkaroon ng sapat na kaalaman patungkol sa pananaliksik. Rekomendasyon. Ang pananaliksik na ito ay nire-rekomenda ng mananaliksik sa mga mag-aaral, magulang at mga deboto ng simbahan. Sa mag-aaral, upang malaman nila ang mga negatibong epekto ng pandemya sa mga deboto ng simbahan at mas mapatatag ang pananampalataya. Sa magulang, upang magabayan sila ng kanilang anak sa panahon ng pandemya at paano nila mabibigyang gabay ang buhay pananampalataya ng mga mag-aaral at mga deboto ng simbahan, upang magbigyan sila ng sapat na impormasyon kung paano pa nila mas gagawing matatag at matibay ang pananampalataya at maipalaganap sa mga anak ng simbahan ang salita ng Diyos. At dito po nagtatapos ang presentasyon ng aming pananaliksik patungkol sa suliraning kinakaharap ng mga deboto ng simbahan sa panahon ng pandemya. Marami pong salamat.